Dito sa video na 'to pag-usapan ho natin ang mga pahagi nitong si Congressman Pulong Duterte 'no. Doon sa mga congressman na hinamon nitong si Vice President Sara Duterte na mag-undergo ng hair follicle drug test. At itong si Mix Nograles, kumasa na ho. Yan na nga ba sinasabi natin. Napakagandang development ho niyan kasi ang panalo ho dyan ay isang bayan ng Pilipino. Hindi kung sino pa man. Hindi interes ng kung kanino man politiko ang mananalo pagka nagpa-hair follicle test. Itong mga ano na to, itong mga politiko na to. Pero bago ho natin umpisahan ang ating talakayan, grabe naman tong ano na to. Itong ating mga kasama dito sa PH Update, talagang ayaw hong magpaawat. Mega mega love shoutout ho muna tayo. Mega mega love shoutout dito kay May Kojo. Maraming salamat ho. Mega mega love shoutout. Mag-ingat ho kayo dyan sa Japan. Thank you ho. Maraming salamat ho. Maraming salamat ho. Maraming salamat. Dito kay Ma'am Lala Dang Vlogs. Nagba-vlog itong si Ma'am Lala Dang Vlogs. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega mega love shoutout dito kay Ma'am Lala Dang's Love Vlog. Shoutout din ho dito kay Danny Queseda. Maraming salamat ho. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig, naroon ngayong mga panahon na to. At shoutout din ho, ito na-miss ko to eh. Na-miss ko tong si Ma'am Inday Chinita. Palakpakan ho natin. Ingat ho kayo sa kung nasaan man ho kayo, ma'am. Thank you, salute po ako. Lahat na tumatayo sa tama. Isa na po kayo, PH. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Inday Chinita. Ito, na-miss ko to. Matagal-tagal ho natin di nakikita yung pangalan niya. Dito sa naman nagpapakulay. Pero sa comment, lagi ho nagko-comment yan si Ma'am Inday Chinita. Ayun na nga mga kababayan. Isang like at isang subscribe lang, sapat na ho sa atin yan. Thank you ho sa $15, Ma'am Inday Chinita. No? Ma'am Inday Chinita. Palakpakan na natin. Maraming salamat ho sa $15. Ayun na nga mga kababayan, isang like at isang subscribe lang, sapat na huta sa atin yan. Sa mga gustong sumali sa ating community, yung joint button nasa baba. Alam niyo mga kababayan, pinapakita ho natin yan, para magpakita lang ho tayo ng appreciation doon sa nag-extra effort sa pagsuporta sa atin. No? Pero yung mga nagla-like, nagko-comment, no? Napakalaking bagay na ho yan mga kababayan. Ayun na nga, bago ho tayo dumako kay doon sa panibagong resource person, itong si Senator Risa Hontiveros, hindi na ho naubos ang resource person itong si Senator Risa. Kaso ang hirap, habang rinirecord ho ng mainstream media, at ang dating parang naniniwala yung mga nanonood, pero maya-maya ho, nakakalimutan na ng ating mga kababayan. Meron nga ho palang mensahe itong si Pastor Apollo Kibuloy dito kay Senator Risa. Oy, Senator Risa, makinig ka sa mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy. Makinig ka. Ito, pakinggan na muna natin itong sagot nitong si Congressman Pulong Duterte. Ito talagang si Kong Pulong. Ito yung mga gusto nating politiko. Yung tipong hindi sila palabiro, yung medyo seryoso yung dating yung tipong hindi ka nila bibiruin. Yan talaga. Ganyan ho katikas ng mga Duterte na to. Kahit naman si Bibi Sara, no, hindi ho sila palabiro. Matitigas ho talaga. Ito, lalo na pagdating sa mga interview nila na yan, talagang napakaseryoso nila. Yung biro nila, hindi ka matatawa, bagkus mapapaisip po kayo. Pakinggan mo natin. Ito. Game. Salamat ho muna sa SMNI. Maraming salamat. Kasi mula kay Vice President Sara Duterte, kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay Mayor Baste Duterte, SMNI lang ho, sa kanila lang ho natin makikita itong mga ganitong kabuong interview dyan sa ABS. Naku, i-splice ho nila yan. Ipapakita lang ho nila, ipaparinig lang ho nila, yung mga sasabihin itong si Manong Pulong na kung saan, nakaayon dun sa naratibong ibinabalita nila. Ganun ho sila dyan. Aanggulahan ho nila yung, yung mga video na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag na ho kayong manood ng mainstream media. Marami hong vlogger dyan. No, yung mga malulupit na vlogger, mas marami ho kayong matututunan. Walang kumbaga uncut ika nga. Yung raw video lang panoorin natin. Doon lang tayo mag-react, yun lang pag-usapan natin, hindi yung merong sisingit si ABS ng ganito, tapos sasabihin niya tong sinasabi nitong si Kong Pulong, tapos sisingit niya yung kay Bibi Sara. Minsan, sila mga magpapamilya, kahit wala naman nung away, itong mainstream media na to, pinag-aaway nila. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Game. Di naman masama siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Correct. Kung wala kang tinatago. Pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng ng constituents mo. But you think, sir, Tama naman. mas better ang leader kung
Siyempre, pag hindi gumagamit ng droga, siyempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Correct. Sir, speaking maayos ng pag-isip, sorry for asking you this. Marami kasi mga negative comment kay VP. Psychiatric test daw. Ay, si VP na po sasagot dyan. Sinagot na niya kahapon pero Okay. bilang Ito naman si Madam reporter. Bakit niyo itatanong yung bakit niyo itatanong yung banat kay BP Sara dito kay Manong Pulong? Nang to ko. Minsan yung yung mga media na to hindi ho natin maintindihan kung saan nila hinuhugot yung kanilang mga tanong no. kapatid bilang kuya, sir, what's your take sa mga ganitong negative comments po kay VP, sir? Normal yan. Kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So, Hindi. siyempre, Hindi. Manong, hindi daw kayo kalaban. Ang kalaban daw si Risa Hontiveros. Ang opposition daw ngayong mga panahon na to, itong si Leila de Lima. Mga kababayan, sang-ayon ho. Ito, comment nyo ho sa baba. Sang-ayon ho ba kayo ng opposition ngayon sa bansa natin, itong si Leila de Lima at itong si Risa Hontiveros? Kung ang opposition, itong dalawa na to, wala na. GG na ho tayo, kumbaga. Wala na hong pag-asa Pilipinas. Kaya itong tanong ko ho sa inyo mga kababayan. Sa tingin nyo ho ba, itong si Risa Hontiveros at Leila de Lima ang tunay na opposition ng administrasyon itong si Marcos Jr.? Mag-comment ho kayo dyan sa baba. sino ba yung nagko-comment? Di ba? Siyempre, yung mga kaalyado nila. Correct. Are you hurt? Ako? Hindi. Normal yan sa politika, madam. Sir, going back dun sa drug. Pagka ho na medyo nakababad na kayo sa politika, ayusin muna natin yung kwelyo natin. No, pagka medyo nababad na ho kayo sa politika, yung mga ganyang klaseng banatan, parang wala na, sa una nakakainis, pero paglipas ng mga ilang minuto, tapos na eh. Ganyan talaga politika yung mga banatan. Nung una ho, pagpasok natin dito sa paggawa ng reaction video na to, ano pa ho, yung tipong medyo naaasar ka pa dahil binabanatan yung ano mo. Pero ngayon, parang na lang, kumbaga, parte yan, kumbaga, ng teritoryo na ginagalawan nyo dito sa space na to. Ngayon, pagka walang ganyan, wala ho tayong problema. Wala ho tayong mapag-uusapan. Kaya talagang meron banatan sa politiko, administrasyon, opposition, yung mga sumasabit sa opposition na sumasabit sa opposition para maging relevant. Marami yung ganun ngayon sa totoo lang. Yung inaano nila, kunyari pumipitik sila pero behind the scene nakikipag-singkutan sila dito sa administration. Ano nga kung drug addict, Maraming drug pusher, ganun. drug lord, drug smuggler. Yes, sir. Kahit may 5 anak ako at 4 na apo. Sir, going back sa drug test, sa tingin niyo may mga congressman na hindi tutugon dun sa hamon ni VP Sara? Sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Pwede yung pangalanan, sir? Ano, senador? Senator, congressman, sir, in particular dun sa mga congressional candidates na Magpa-drug test na lang sila. Kung magkaalaman na, di ba? Sinong sila, sir? Your correct na talaga. Lahat. Tama. Diba? Lahat. Walang Total, excepted. imposible naman wala silang pera pang drug test. Sir, si PRRD, how is he po? Last week nandun ako. Ayun, nagkukwentuhan kami sa candidacy niya rin as mayor. Okay naman. Kampanya raw siya. Pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao. 182 barangays yun. Grabe, laki pala piling ng barangay Davao. na lang na magkakampanya siya. Sir, last time sinabi po ni Sara na tatakbo ang tatlong Duterte, Congressman Pulong, Mayor Baste at si dating Pangulong Duterte. Ano po yung nangyari, sir? Sabi niya yun. Wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pa nga ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang 2 terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung yung term mo as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. Sir, ito second May term. plano akong mag-retire. Sir, ito second term pa lang. Etong si Manong Pulong, feeling ko siya, mas mahirap siyang basahin kaysa kay PRRD at dito kay VP Sara. Feeling ko mas unpredictable itong mama na to. Yung mga predictable kasi diyan yung Mayor Baste, madaling basahin yung niya, yung mga galaw niya. Itong si VP medyo mahirap, pero mas mahirap po to. Itong mga ganitong klaseng sumagot, yung napakatipid sa salita, hindi mabulaklak,
no? Maano ho, ang tawag dito, mahirap basahin itong mga ganitong klaseng politika. Kaya kayo, bantay ho kayo dito sa mama na to. Sa totoo lang, ha? Bantay ho kayo dito. Pero ako, babantayan ko to, pero talagang susuportahan ko. Manong, kung sakaling magsenador ho kayo sa 2028, ha, nandito ho kami. Suportado ho namin kayo. Kasi wala din nung BS tong mama na to. Real talk, ha? Itong mga Duterte na to, yun ho, nagustuhan natin sa kanila. Wala ho silang BS. Di kagaya ng ibang mga politiko. No? Saksakan na, naku po. Sabi ko sa inyo, puro ka-BS-an. Third na po. As you will finish your term ng Yes, mga opo. national. Opo. Over expected Saludo kasi ho tayo dyan. announced earlier by VP na yung mga kapatid daw ay sasama sa Senado. Walang pera pang gastos para nationwide na kampanya mo. Also, sir, dun sa Grabe. pagkalaban ni Duterte na ho yan, ha? Nograles against your father po for the mayoral of Davao City. Right niya yun. Di ba? Kahit sino naman pwedeng lumaban kay Mayor Rudy. Kahit sir, binigyan siya ng posisyon before and maganda yung naging samahan ng Nograles at Duterte since 2016 at least. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. I mean, Walang BS, di ba? Ganun lang ho siya. Sa kanila yun. But Duterte, Nograles, huwag niyong lalahatin. Sila lang yun. Hindi kami naging maganda yung relationship namin. Ba't masyado kayong assuming? Alam niyo pa sa akin. Nakakatawa. Ang galing ho, di ba? Yan yung mga ganyang klaseng politiko. Yung masarap masarap pakinggan, no? Walang ka-BSB, walang ka-plastic-plastic, ika nga. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon may nag-umpisa hugot yung itong si Manong. drug addict ako sa tatay nila eh. Sir, hindi ito first time na maglalaban ng Nograles. Pero kung kulong this time I did not around, consider them as my friends, ma'am. you never did. Yes, tatay ko lang. Okay. Pero this time, maglalaban ulit kayo sa local elections. How is it different this time, Congressman Colong? Wala naman. Wala namang difference. May kalaban naman ako parati pag tumatakbo. Except nung vice Ay, hindi. Ayuda, marami silang yun lang nakikita kong kaibahan na kumpulong. Itong si Mix Nograles, kahit saan pupunta yan, naku po, itong si Rex Gatchalian, nasa buntot niya. Rex, dito ka. Bigay tayo ayuda dito. Ang problema kung sa'yo walang ayuda. Pero pagdating sa malinis na pamumuno, malinis na pagiging congressman, kay Congressman Pulong Duterte ho tayo. Tingnan mo natin. Kasi pagka itong si Carlo Nograles na talo, si Migs Nograles na talo, wala na ho. Tapos na ho ang political career netong mga Nograles na to. Kaya nga, yung napaka-ano ho nila ngayong mga panahon na to, kumbaga yung pagiging relevant nila sa politika, etong 2025 election, yun ho kung magiging deciding moment, ika nga, di ba? Kung ano pang magiging pwestuhan nila pagdating sa politika sa ating bansa. Once kasi natalo yung mga Nograles na yan, bibigyan sila ng pwesto sa pamahalaan. Wala na, tapos na ho sila. Yari na sila, kumbaga, ibig sabihin, bakit pa sila, ito kasi ganito kaya linalapitan niyang mga Nograles na yan. Kasi sila yung rival ng mga ng Duterte. Kumbaga, Duterte, kalaban namin kung sino yung pinakamalakas na posibleng makalaban nila dyan sa Davao. Ngayon, pagka yung mga nitong mga Nograles na to, hindi nila na-solidify yung kanilang pagiging, yung impluensya nila, walang nanalong Nograles sa papalapit na 2025 midterm election. Ang mangyayari ho nun, mga kababayan, tapos na. Walang mawawala na ho sa politika, sa political scene itong mga Nograles na to. Kaya ngayong mga panahon na to, palong-palo sila. Itong si Migs, pagkahamon ni VP, pagka-take ng test nitong si Kong Pulong, nag-test ho siya kagad. Ganun ho katindi. Ganun ho katindi yung si Migs. Talagang desperada na ho datingan niya. Ay, atako. Pero as far as you know, sir, Davao City po is very satisfied pa sa pamamahala po ng mga Duterte. Ang makakasagot niyan yung mga tiga Davao. Pero meron bang bagong gagawin strategy ang mga Duterte ngayon? Or you still Same lang, ma'am, mga ngampanya. Ngayon sabi ko, wala kaming ayuda. Di gaya Yun sa lang. kanila ngayon. So, tanggapin ng mga tiga Davao yung ayuda. Kanila naman yan. Diba? Sir, speaking of budget, kamusta yung budget, sir? May ba? May natatanggap pa kayo? Wala. Wala. Zero. zero budget for Davao City. Yun pagkaalam ko. Yun ang narinig ko from my colleagues. Sir, the President Grabe has naman. expressed his intention
Ganun ho binaboy nitong si Tambaluslos, itong Davao City. Mga Dabawenyo nang dahil ho sa politika, neglected ho kayo. Kumbaga, napabayaan ho kayo ng national government. Kumbaga ngayong mga panahon na to, yung local government ng Davao lang ho ang tumitimon, ang talagang nagbibigay ng kung ano man ang natatanggap nyo. Pagka nandiyan si Migs yun, national yun. Silang mag-aabot sa inyo. Pero galing din naman ho sa ano nyo yun, sa mga tax na sambayan ng Pilipino. Pero pagdating dito kay Kong Pulong, yung for example, politiko yan, congressman yan, hindi lang ho baka 100 o 50, 200 ang pumupunta sa kanya sa opisina niya araw-araw para manghingi ng tulong. Mga kababayan, ito malamang sa malamang karamihan sa mga kasama natin dito, dumating na ho kayo sa punto na talagang walang-wala. Yung tipong kahit kamag-anak din yun na pwedeng lapitan kasi sobrang walang-wala na talaga eh. Pati sila wala, paano mo sila lalapitan? Wala din. Ang huling barahan na lang na natitira sa'yo, malamang yung karamihan sa atin dito naranasan na yan. Yung pumunta ka na lang kay kapitan, tapos si kapitan bibigyan ka niya ng referral kay mayor, tapos si mayor aakyat ka dyan, pupunta ka kay governor. Pag kay governor, di ka pa nakakuha kay congressman, dadaling ka dyan, tapos magse-senator. Ganun ho kahirap, ganun ho kadami ang nanghihingi ng tulong dyan sa mga tao na yan. Nakita nyo naman ho ngayong mga panahon na to, hirap na hirap yung ating mga kababayan. Kaya, ang sinasabi ho natin dito, yung mga politiko na kalaban ng nagdaang administrasyon, kailangan ho nating burahin sa politika sa susunod na eleksyon. Yun ho yun. Kasi pagka nanatili ho silang naghahari-harian sa ating bansa, magpapatuloy lamang ho itong mga ganitong senaryo na kung saan may babagyo, masisira mga karsada dahil walang flood control. Yung tipong paulit-ulit na lang ho ito. Hindi ko alam kung kailan mabubuksan ng kaisipan at kamalayan ng ating mga kababayan. Pero ang sigurado ho natin dito mga kababayan, korupsyon, ika nga nitong si Atty. Vic Rodriguez, korupsyon. Puro korupsyon ho. Lahat ng nararanasan natin ngayon dahil ho sa korupsyon. Before to send sa Quadcom, ikaw bilang panganay niyang anak, kung bibigyan niyo po ng payo si Presidente, will you even... Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. Sa Congress? Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, not to go? Ay, hindi naman. Bakit naman? So kahit sa Senate, sir? Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na wag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So may we know why? Na? Bakit okay lang sa inyo mag-attend si Presidente sa Quadcom? Bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya dun? Sir, pero ano reaction nila yung Quadcom na patuloy na iniimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Naku po, yan ang ba sinasabi natin dito. Ha? Wag na, joke lang yan. Grabe naman yan. Magkano ho kaya ang budget nitong si Ace Barbers kada hearing? Iba pa ho yung bonus pagka medyo nakakampuntos kayo, yung tipong nagtitrending kayo sa social media, kagaya nitong si Luistro, nitong si Atrasabante. Iba pa ho siguro yung bonus doon sa mga congressman na yun. Iba na ho yung budget na nakukuha nila, iba pa ho yung bonus na natatanggap nila. Anak ng toka, ibang klase. Paldong-paldo ho pala itong mga itong mga congressman na to dyan sa Tuwad Committee. Sir, tsaka lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat Bayad yan. Ay, bayad. lahat directed sir to Duterte. Anong masabi sa ganito? Galing na to siya. Bayad yan. Bayad ho lahat yan. Parang balag yung kayo sir. Oh, siguro yun yung definition ng trabaho nila. To Mag-imbestiga. investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So, okay lang. Sir, may I go back to your father? Kumusta ang health concern ngayon? Okay naman, natutulog, malakas kumain, kahit sasabihan na namin na dahan-dahan. So, okay lang. Is he excited to campaign for this 2020? Yun nga gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Does he need to campaign?
Siguro naman, oo, dahil ka-election yan eh. Pero Oo, kailangan kasi niya mga kampanya, yung sinasabi natin dito na, ay panalo na yan, Tatay Digong na yan eh. Paano yung mga yung mga lugar na pupuntahan nitong si Migs, ay nitong si Carlo, yung hindi napuntahan ni PRRD, pinuntahan ni Carlo. Bentahe ho yung kay Carlo. Eh, yung mga Pilipino pa naman eh, ano lang, yung magpakita ka lang, makita ka lang nila, eh, sapat na yun. Minsan kahit wala kang dala, basta nakita ka nila, ay, PRRD, di ba? Eh, paano itong si Carlo, nagpunta na, may dala pa, o, di ba? Naku, yari ho yun. Kaya kailangan, kung hindi man makapunta itong si PRRD, dapat itong si Mayor Baste, yung hindi mapuntahan ni PRRD, dapat yung talagang pukpukin niya, ika nga. so, Lugi kami kung di siya mangangampanya. Pwede mag-relax ang Duterte Correct, na correct. ito. I mean, talagang kailangan din kayong sumabay sa pagdating sa kampanya. Nangangampanya naman din talaga kami, ma'am, every election. Kung merong, sorry for asking this, kung merong dehado kayo, saan kayo dehado ngayon? Sa buhok. Or sa pera? Siyempre. Sir, all out po ngayon si VP Sara against the Marcos administration, pagsasalita niya. Sa tingin niyo saan galing yung hugot ngayon ni VP Sara? Nasa Hindi namin yan napag-uusapan. Ngayon, napag-usapan namin, wala lang raw powder pati lip gloss. Galit siya. Okay? Maraming salamat. So we'll wait, the result will come out after 2 weeks. Yes, 2 weeks pa po yan. Sir, pahabol, baka may message kayo sa mga sa mga congressman na or officials Challenge na sa kanila. pati ko sa inyo and of course challenge din dito sa for the record lang. Wala naman ako message sa kanila. Kumain kayo na maayos. Are you not challenging them to also Bakit? Alam niyo kung sino hindi kumakain ng maayos? Yung mga bangag, hindi ko kumakain ng maayos yun. Wala ko silang ganang kumain. Kasi matitigas ho ang pangan ng mga yan. Gusto lang ho ng mga yan magpartit uminom. Pero lulunok ng pagkain, nahihirapan ho yung mga yan. Kaya yung nila, yung pangan nila, yung ginagrind nila eh. Kasi matigas. Hindi nila makontrol. Ganyan-ganyan sila. Kaya tama ang bili nitong si Congressman Pulong na kailangan ho talaga nilang kumain na maayos. Yung iba naman, kaya pinapakain ni Kong Pulong, talagang mga patay gutom ho yung ibang mga congressman dyan. Totoo lang ha. Patay gutom mo, real talk. Walang biro, patay gutom ho yung ibang mga congressman dyan. Yung tipong noong hindi sila congressman, nakikita nyo ho sila, ang papayat nila. Pero noong naging congressman na ho, naglobuhan. Nakita niyo ba si Luis Ro nung hindi ho siya congressman? Ako para ho siyang tingting. Yung walis tingting, ang payat-payat ho niya. Nung naging congressman na ho, naku po, ngayon parang balyena na eh. Tuloy ho natin. undergo drug test as compared to Kaya nga, kaya nang sabi ko, ma'am, siyempre duty nila yon as candidates, di ba? Para sa mga constituents nila, para malaman ng constituents nila na hindi sila gumagamit. So, Correct. Yes. Pinanggit kanina sa Congress, Quadcom, at saka yung good government, sa Senate Blue Ribbon, parang we hate to call this, pero parang against JK, against Duterte pa rin. So saan ba humuhugot ang pamilya Duterte ngayon ng strength despite all of this, mga Kami? sanctions and... Ako sa nanay ko at sa Panginoon. Yes. Sir, ano sinasabi ni Ma'am Isabel sa inyo? Anong palagi niyang sinasabi? Siya na lang kayo interview niyo. Pero ano laging na-advise sa inyo, sir? Yes, every day. Every day. What does she tell you? Kailangan may powder ka at lip gloss. Sorry, hindi ako sanay sa ganito eh. Sorry. Okay, salamat po tayo. Salamat po. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang kabuuan ng interview na tong si Manong Pulong Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, ituloy ho natin yung mga kaganapan dyan sa Senado. Ito, Senator Risa Hontiveros at itong si alias Dindo. Salamat, sir. Hello po. Ilang mga tanong lamang po sa inyo, or meron po ba kayong maikling mensaheng gustong ibigay sa aming komite? Although, baka Sir Dindo, dahil nakapag bigay na po kayo ng testimonya nung naunang hearing, maaari 2 follow-up questions mula sa akin sa ngayon. Salamat po, Sir Dindo. Ganong kalawak na phenomenon yung marriage fraud? Common practice po ba yon sa loob ng kingdom? Opo, Madam Chair. Magandang hapon po pala. Alam nyo ho, mga kababayan, matagal na hong natalakay ang mga issue na yan eh.
Yaang pagharap na tong si Dindo na to, tinalakay na ho nila ng paulit-ulit. Yaang ano na yan, yaang marriage fraud, yung pagkakasalin para mapunta sa ibang bansa, para makapanatili ng ano doon. Matagal na ho nila napag-usapan yan. Pero ngayon, kailangang ibalik dahil nandyan si Pastor Apollo Kibuloy at para epal itong si Senator Risa, kailangan nung ulitin at remind yung ating mga kababayan dahil napakalakas ho ata sa survey nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Madam Risa, yung ano ho ba, yung private survey na kung ano man yung kinandak nyo na yan, pumapasok ho ba ang pangalan nitong si Pastor Apollo Kibuloy? Kasi ang hirap po dito, baka kaya bumibira ho kayo ng bumibira dahil nakikita nyo, malakas sa masa itong si Pastor Apollo Kibuloy. Siguro sa social media, yung mga maiingay na taga Luzon, talagang binibira talaga nila itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero pag nagpunta ho kayo ng Visayas at Mindanao, ibang usapan ho doon. Iba ho ang ano doon, iba ho ang atmosphere, nga. Pagka nakita ho nila doon, itong si Senator Risa Hontiveros, yung mga tao doon, baka di natin alam kung anong gawin nila dito kay Hontiveros. No? Baka makatikim ito ng isang kurot sa mukha nitong si Senator Risa dahil sobrang nakukyutan sila sa mga pinaggagawa nitong alin na to. Good afternoon, everyone, especially Madam Chair, and also the other senators that are also doing online, and even for all the guests that is present in your forum right now. Yes, I think it's really widely practiced because it's from Toronto, Canada to Vancouver. So I need to say it's from the East Coast to the West Coast. And as I understand that it is happening from different cities also, including Alberta, Canada, and some other areas by which they execute this kind of sham marriages. Yeah. And Madam Chair, if you don't mind, I have some actually slides that I want to share. These are really important to really sum up also with some of the issues that has been shared by some of our other witnesses and also the general authority that also is investigating. And I can show you some slides if you may. I would like to share this. Now, I would like us to Especially know that I that think Sir nothing Dindo, happens. I think Sir Dindo, yung presentation nyo kaugnay din ng money laundering, ano po? So please do proceed Yes, with I your have. slides. I Sige have po, those. you have the floor. Thank you so much, Madam. Yung assistant nitong si Risa Hontiveros, nakikita niyo ho ba yung humihigop ng kape? Mukha pa lang ho, ang sama na ng ugali. Madam, huwag ka magalit Hindi naman ako nagpapaka-judgmental dito. Tabas pa lang ho ng pagmumukha niyo, di na mapagkakatiwalaan sa totoo lang. Yan yung ali na yan. Naku po, yan ho ang assistant ni Risa Hontiveros. Magkamukha, sa totoo lang, mukha pa lang ho, di ba? Yung tipong mukha siyang teacher na tipong hindi ka basta-basta palulusutin, yung tipong ibabagsak ka niya. I just would like us to know that the leadership chart of KOJC, nothing happens in KOJC without the knowledge of ACQ, which is Apollo C. Kibuloy. So down to his board of administrators, to his coordinators and ministers, and then he deselected leaders among these groups all over Canada to mend those human trafficking that are brought in different places of all Canada. So it really begins when he has a King is Coming tour. When they come to Canada, he brings like almost 125 to 150 full-time miracle workers, which includes pulpit workers, concert singers. Those are also who are setting up crew for his live telecast. And these people, they remain in Canada or in USA to do fundraising and solicitation in all of Canada. So caroling, solicit person to person, from malls, business to business, parking lots, residential and care homes, using CGF as soliciting organization, raising funds, capitalizing the marginalized children whenever there is earthquake, also on typhoons. They also use such a operation. Kayo po yung nasa photos kanina, ano po, Sir Dindo? Yes, I am the one doing this fundraising because I really was, yes. I believe on Pastor Apollo C. Kibuloy when I was converted. I have given my whole heart, full sincerity to support his mission. And that is the reason why I left my 65,000 yearly income to a 1,000 month income when I lead his CGF Foundation in Canada, because I am the executive director of CGF Canada since 2016. And so, if you can see all the slides, these are my children that was supposed to be with him, and they are being sent to Manila to do fundraising. As you see all of these names and also some of the slides, those are my sons and my daughters who are being involved in all of these practices. And also, those are the pictures. Another one also, what accommodation they will provide them. Can you show these are the provisions of the sleeping places where the kids are
are really. I do not know if that is life that were there you are seeing there. And then the next slides. And also here, my son, who is also a minor, is also used by SMNI to do all of this. What is this kind of job in the filming industry? Now, I would like us to also know that the moment that they collected money, the following day, when they collect money, I am one of the person that they will ask to send money. And if you can see in the screen, I sent money to Teresita Dandan. This is Sir 209,500. Dindo, yung Another pangalang person- yun, there Yes. was also sa testimony kanina ni Ate Gingging, ni Ms. Teresita, meron din siyang binanggit na Tessie Dandan. So maybe this is the same person. Yes, Madam Chair, she is the same person. She is one of the board of administrator assigned in the USA. Okay, Okay, and then please the proceed, next. Sir Dindo. Yeah, and then the next here is we have Dana Margina. There's also another person named Ingrid Canada, which is, I believe, she is in the forum right now. Ingrid Canada, Bringas Mabel, and also there's another one. Pomikpik is the name, Marlene Pomikpik. I also send all this money. What happened is when the money is collected for the whole night, which full-time workers in the streets, they come home almost early morning just to meet their quota, and then when they arrive, they will be counting the money, and then the people in the treasury department, they're going to ask someone from the members or full-time workers to send it to the Philippines right away without documentation from the CRA, which is Canada Revenue Canada, without any record that is kept here, so that it will be a tax or whatever things that the government wants to know how Children's Joy Foundation is operating, and also the KOJC is operating. Now, I am one of the victims of his sham marriage. That's the reason why my children were already grown up when I brought them to Canada. But thank God, I rescued them from Davao, and they were released from Davao, and I was able to brought them here in Canada. I was asked to marry Maria Noraline Barrientos because her visa is expiring. And that my children I asked the minister, Dandy Cabahog, to bring my children to Davao because I thought that they will be properly, and I can see that they have nurtured them, teaching them how to play music and everything, but I was not aware that they were being child trafficking to many parts in Manila and also in many parts of Davao and Mindanao. And so I got married to this person, and then I filed a divorce after those few years. And Sir here in Dindo, Canada, I yung ganitong- mentioned this. Oh, Sir Dindo, yung ganitong klase Yes, ng madam, operations ng marriage fraud, ongoing pa ba sila? I cannot say yes because I have been away from them since 2019. But since, this has been a modus operandi of KOJC, not only in Canada, USA, Brazil, and even in the different parts of the country, of the world, by which they want a worker from Davao to have a permanent status so that their existence there will continue to perpetuate. That's the recent thing. And I just want to mention this, Madam Chair. The administrator here in Canada, which is the sister of Ingrid Canada, Mariteur Canada, is also one of a sham marriage here. So get married to one of the worker. One also is Elizabeth Carrion is also one because she was a previous board of administrator here in Canada. And Ferdinand Cabahog, which is Dandy Cabahog in the schematic plan from the police. Jeremiah Carrion, Marvin Reynes, Arlen Rillion, Zar Buenafe, Beric Nana, and many, many more names that I can give to you to prove to the fact that these sham marriages are really happening. And as I told you, I am one of the victim of this scheme. Another thing also that I want to add is that Rose Di Magnaong appointed me as she's the in charge of the of the CGF Philippines, and also in Canada and Australia and Nepal and Hong Kong, which is not really registered. CGF is not even registered there. But the head of all the operations is still. Pero balita ko, ito daw mama na to, meron daw ginawang problema to sa SMNI. Ay dyan sa KOJC. Meron hong malaking bagay, merong malaking kasalanan itong mama na to, di umano sa KOJC, kaya siya umalis. Kaya ngayon, nagdadaldal siya dyan, nagpapagamit siya dito sa hearing na to. Kasi pati ho siya ay magbebenepisyo dyan sa mga kapalpalan na yun na ginagawa nila dyan sa Senado. ACQ, which is Apollo C. Kibuloy, who controls the withdrawals of funds, particularly from CGF Canada bank accounts, of which funds were used not for children's benefit, but the benefit of certain personalities and KOJC Canada Church's operations. In 2016, Rose Di Magnaong hired me to assist with the possible rebooking of their license by the CRA. Reason for that, because there has been a report of misappropriation of funds, which I tried to justify to the CRA.
But I want us, this forum, to know that in KOJC, telling lies and cover up of KOJC is a normal part of their culture from the very beginning. That is how they groom lies and cover up. Some of these full-time medical workers who are in the streets for more than 12 to 16 hours soliciting to pay off luxurious cars and mansions, which I'm a witness of the mansions being owned here, instead of feeding hungry, destitute children in the Philippines. Thank you very These much. are the reasons why- Yes, Sir Dindo. Meron pa These po are sa the reasons presentation why- nyo. I will be closing now, Yes, Madam. please But these proceed. are the reasons why the CGF was closed. Can I continue, Madam? Yes, please do. Yeah, okay. Thank you so much, Madam Chair. Failure to devote resources to charitable activities. That's the reason why CGF, that's number one, why they were closed here. Number two, failure to be constituted for exclusively charitable purposes. Number three, failure to issue receipts in accordance with the Act of and its regulations. Because here in Canada, every donations requires a receipt so they can present it to the CRA for tax deductions. Failure to maintain adequate books and records. Because the reason why I left, because I cannot justify all of the expenses, including sending 60,000 just to pay off fuel for a jet, which I said this is not for children's purposes, but this is for personal purposes of whoever. For the proof of the file can be found in the internet. Now, I want us to understand that ECQ controls CGF Canada through his administrator, Maritio Canada, who does all the instruction of withdrawals from CGF bank accounts, especially the 60,000 that I already mentioned. Now, this is not only 60,000, Madam Chair. This is millions of dollars being collected from September to February, that is the month of blessing, aside from January to December. Alam mo sir, pagka itong si Pastor Apollo Quebuloy naging senador na, galing-galingan mo sir. Baka lahat ng sinasabi mo na yan, ibalik sa'yo at hingan ka ng ebidensya. Wala. Baka dyan sa hearing na yan, itong si Senator Risa Hontiveros, okay lang. Hindi ka mababalikan, walang sa'yo, walang babanat sa'yo, ika nga. Pero pagka naging senador itong si Pastor Apollo Quebuloy at binalikan niya, hindi naman siguro gagawin. Pero sa tingin ko, itong mama na to, kailangang masilip yung kanyang mga pinagsasabi. Kasi kung idadaldal mo lang yan dyan sa committee nito si Senator Risa Hontiveros at hindi mo naman isasampang kaso kay Pastor Apollo Quebuloy, may problema ho tayo dyan. Isa ka rin ho dun sa mga nakakaramdam na itong si Pastor Apollo Quebuloy mananalo. Kaya dati wala kang presentation pero ngayon kumpletos regados ka na, ika nga. September, with its 365 days of money laundering, collecting the money from the Canadian public, instead of giving it to the hungry people in the Philippines, they use it and send it right away to the accounts aforementioned in my presentation. So whenever ECQ full-time workers reported to the police for any abuses such as rudeness, and they have some human rights violation, like one of the full-time worker, tried to entice a mentally challenged boy, and she even went to the bank machine, insert the bank machine of that boy, and then collected money, more than $500 from that boy. And she's been like at large now, but the police has been looking for her, but they send her to Australia. And that is how this operation is happening. When you are not allowed to work on a certain country, they will send you some other countries. Like I was in Australia because I was the one who assigned to open CGF in Australia. But they are now under investigation, so much so here in Canada. Now, Thank you. I want meron to pa po ba, close Sir this. Dindo? Yes, I'm closing now, Yes, Madam. please. This Thank will be you. the last. I left this organization after I have seen all of these lies and financial manipulation that includes my mother, Andrea Garcia Larson, who is not rich, but have given ACQ almost 3 million pesos because she believes on him as her sacrifice offering, not minding she has no more money for her retirement. She died with COVID in 2022. I never have received any sympathy from them. And aside from that, the same year, when my mother gave this money to Apollo C. Quebuloy, my children were taken off from the scholarship of his institution, which is Jose Maria College, which I really feel bad as a father who has been working for him and working for his ministry with all my whole heart, because I give my heart to his ministry and I was treated like this. I feel bad that when my mother died, they just ignore. His doctrine are deceitful claims, a blasphemy to the Son of God. But may I speak to
Pastor Apollo C. Kibuloy, Madam Chair, if you allow me. Sir Dindo, I would allow that sa parehong paraan kay Miss Yulia kanina through the chair, kaya lang medyo ginigipit na po tayo sa oras. But if you would like to put your message to Kibuloy in writing, pwede po naming itanong sa korte if they will allow it to be sent to him, kung maari po, Sir Dindo. Yes, ma'am. Salamat po. Thank you so Maraming much. salamat. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Sa Thank you so much. pag-participate Thank you so much for this sa ating challenge. meeting. Thank you so much. Ano na, okay na yun, Sir Dindo. Masaya na itong si Senator Risa Hontiveros dun sa mga, kumbaga, ilinatag mo dyan sa ano. Di ba, ang nakakatawa ho dito, nakita mo na yung lahat ng yan, yung mga higaan, yung mga pinapagawa sa'yo. Bago ka pa naman sumama, mukha naman ho kayong disente. Mukha naman ho kayong may pinag-aralan. Kung linuloko ho kayo, base sa aking nakikita, malamang sa malamang, malalaman nyo. Ang tanong, bakit ho kayo nagtagal ng napakatagal ng panahon at noong meron daw ho kayong di umanong ginawang kabulustugan sa loob ng KOJC, doon kayo umalis. Noong pinaalis kayo, kung ano-ano nang pinagdadaldal nyo. Pero nung nandun kayo sa loob, nakikinap. Ito, base ito sa mga naririnig nating kwento. Noong nasa loob daw ho siya, di umano ng KOJC, masaya lang, walang problema. Pero nung di umano, nakagawa daw ho siya ng problema. Meron siyang linabag na napatakaran ng KOJC. Noong tinanggal na ho siya sa samahan, doon ho siya nagdadaldal ng ganyan. Pero sa kahaba-haba ng panahon, ginawa na ho, ang dami niya na hong ginawa para dyan sa KOJC. Noong mga panahon na yun, wala hong problema sa kanya. Nakita niya yung anak niya, tumutugtog, nakita niya higaan, nakita niya pinapagawa. Kung talagang totoo yung mga sinasabi niyo at alam niyo yung tama at mali, doon pa lang dapat umalma na kayo. Hindi niyo na hinintay yung punto na yan na magsasalita kayo dito kay Senator Risa Hontiveros. So yun na nga mga kababayan. Naku, yan ang abas sinasabi natin dito. Nagkakabistuhan ho tayo, no? Na yung tipong naglalabasan, nakabulukan itong mga resource person, itong si Senator Risa Hontiveros. So guys, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat para doon sa mga nagpakulay, sa mga magpapakulay dito sa video na to, sa mga nagpakulay sa mga naunang video natin. Mabuhay ho kayo lahat. Isang matikas na saludo. Sa mga magla-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.